sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Ngawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Hawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga pinakamamahal, may tiisin ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. May nagagalak? Umawit siya ng papuri sa Diyos. Mayroon bang may sakit sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda ng simbahan upang ipanalangin siya at pahiran na langis sa ngalan ng Panginoon. At pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya'y nagkasala. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Si Elias ay taong tulad din natin. Mataimtim niyang idinalangin na huwag umulan at sa loob ng 3 taon at 6 na buwan ay hindi nga umulan. Muli siyang nanalangin at bumagsak ang ulan at namunga ang mga halaman. Mga kapatid, kung nalilihi sa katotohanan ang isa sa inyo at may isang nagpapanumbalik sa kanya, ito ang tandaan ninyo. Ang sino man nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay, ay nagligtas ng kaluluwa nito sa kamatayan at sa gayoy napawi ang maraming kasalanan.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dalangin ko'y tanggapin mo sa iyong handog na insenso. Dalangin ko'y tanggapin mo sa iyong handog na insenso. Sa iyo, O Poon, ako'y dumadalangin. Sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Ang aking dalangin, sana'y tanggapin mo. Masarap na samyong handog na insenso. Ariing panggabing handog ko sa iyo. Dalangin ko'y tanggapin mo sa iyong handog na insenso. O Panginoon ko, bibig ko'y bantayan. Ang mga labi ko'y lagyan mo ng bantay. Di ako hihinto, nyaring pananalig. Ang pag-iingat mo'y aking ninanais. Huwag mong itutulot, buhay ko'y mapatid. Dalangin ko'y tanggapin mo sa iyong handog na insenso. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus na makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila, nagahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus ang mga bata. Ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa pagtatapos ng ikapitong linggo sa karaniwang panahon, atin pong balikan ang mga salita at mga aral na ibinigay sa atin ng Poong Jesus Nazareno sa buong linggong ito. Nung Lunes, para po sa mga nakapagsimba, sana po mas maalala nyo po yung mga pinagnilayan natin. At doon naman sa mga ngayon lang ulit nakapagsimba, sana po ay tandaan po ninyo ng mabuti. Ito yung mga aral na dapat natin laging binabaon. Hindi yung mga linyahan, hindi yung mga kung ano-ano mga salita na pinauuso natin. Pero nawa po, mas manatili sa ating puso't isipan ang mga salita na galing mismo sa Poong Jesus Nazareno. Pinaalala po sa atin Jesus nung Lunes na may mga bagay na talagang kahit anong galing natin ay hindi natin malulutas. May mga problemang
na tanging ang Diyos lang talaga ang makakatulong sa atin. Kasi nung kwento, yung mga alagad po ay merong hindi mapalayas na masamang espiritu. Meron silang gustong tulungan, pagalingin, pero hindi nila mapaalis yung demonyo na sumapi doon sa isang tao. Kaya ang sabi ni Jesus, ang ganitong uri ng espiritu ay hindi mapapalayas, kundi sa pamamagitan ng panalangin. Yung panalangin na minamaliit natin, panalangin na hindi natin, parang laging huling, last resort natin. Pero ngayon, sinasabi ni Jesus at pinapaalala sa ganito kalakas, makapangyarihan ang isang panalangin. So baka sa pinagdaraanan mo ngayon, wala talagang dapat gawin kundi yung manahimik at manalangin. So kahit gaano ka pa katalino, kahit gaano ka pa kayaman, kalakas, kagaling, may mga bagay na nadadaan sa napakasimpleng paraan pero napakamakapangyarihan, panalangin. Nung Martes, sa pagdiriwang natin ng luklukan ni San Pedro, ipinaalala sa atin yung ating pagsunod, pakikiisa sa simbahan. Hindi pwedeng Katoliko tayo, pero hindi naman natin pinakikinggan at sinusunod ang mga utos ipinagkaloob sa mga pinuno o sa pinuno ng simbahan natin. Mula kay Pedro, magpasa hanggang ngayon sa ating Santo Papa, na dapat natin tong pinakikinggan. Kaya nga sabi po ni Jesus, nang ibigay kay Pedro ang susi ng langit, ang sabi po niya, ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. So ngayon marami po yung nadidismaya, Kasi lagi nilang sinasabi na ang simbahan hindi dapat nakikialam sa usapin, lalo na ngayong eleksyon. Ang tinuturo lang naman natin ay yung mga aral na ibinigay ng Diyos. Sinabi ko ba? Sinabi ba ng pare? Sinabi ba ng Santo Papa galing mismo sa Kanya, huwag kang magnanakaw, huwag kang makikiapid? Di ba galing yan sa Diyos? Na ipinasa at ipinagkaloob kay Pedro na magpasa hanggang ngayon, inuulit at pinaaalala natin sa mga tao. So, marami po ngayon, parang sabi nga, marami nagle-left the group sa social media dahil lamang sa mga naririnig natin na ipinapahayag sa simbahan. So, pag ganito po, parang malaki ang nawawala po sa taong umaalis ng simbahan. Malaki ang nawawala sa tao kapag hindi niya pinakinggan yung turo ng simbahan. Nung Miyerkules, ang sabi naman ni Jesus, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Kaya kailangan mo hindi pwedeng neutral Kailangan mong pumili ng papanigan. Kung papanig ka sa simbahan, sundin mo ang turo ng simbahan. Kung ayaw mong sundin ang simbahan, umalis ka. Hindi pwedeng nasa gitna ka lang. Kailangan mong may panindigan, kailangan mong may piliin. Hindi pwedeng sala sa lamig, sala sa init. Kung saan may mapapakinabangan, doon ka. Manindigan ka. Noong Thursday, ang sabi naman, taglayin ninyo ang katangian ng asin. Sa gayon,
magiging mapayapa ang inyong pagsasamahan. Yung pampalasa, yung saktong lasa na dapat natin maibigay. At kahapon, sa usapin ng paghihiwalay, hindi ito turo ng pari, turo ito ni Kristo. Ang sabi niya, ang sinumang ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Kaya, no to divorce. Pwede kayong maghiwalay, hiwalay lang ng tahanan, hiwalay lang physically, pero hindi sagot yung divorce para sa isang maayos na pamumuhay. Pero tandaan nyo, ang sabi ni Jesus, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Pag naghihiwalay po ang mag-asawa, sino po ang naiiwan? Pag naghiwalay ang mag-asawa, sasabihin na natin, yung babae nakakahanap ng kaligayahan sa piling ng ibang lalaki. Ang lalaki, makakahanap din ng ibang kaligayahan. Sino ang naiiwan? Ang mga bata. Ang mga anak. Ang naiiwan. Ang naguguluhan. Ang nalilito. Alin ba yung tama? Alin ba yung mabuti? Minsan lagi natin, may mga nakakausap tayo na okay na yan, Father? Mabuti niyang magkahiwalay sila kaysa naman nagmumurahan sila sa loob ng bahay. Okay na yan, Father? May kanya-kanya silang kinakasama para tahimik ang buhay. Pero ano ang naidudulot nito sa mentalidad, sa morality ng mga bata? Kaya nga ngayon, sabi ni Jesus, pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila nagahari ang Diyos. Maganda sa riwain natin ulit. Mayroon tayong napakalaking responsibilidad sa mga bata. Kaya sabi ko kanina, ano ba yung nangyayari ngayon sa mga bata? Yung morality ng mga bata ngayon. Distorted. Yung dapat na mali, nagiging tama sa mga ipinapakita natin at nakikita nila at naririnig nila mula sa mga matatanda. Kamusta po ang mga ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos? Nasaan po sila? Hindi tayo pwedeng walang pakialam. May pananagutan po tayo nito sa Diyos. Na maganda, no? Dapat kasi yung proseso po ng bata, no? Pag bata ka, hayaan mo maging bata ka. Magpakabata ka, pag bata. Pag matanda, tanggapin mo matanda ka na. At yung responsibilidad nga na nakaatang sa iyo, no, na tumanda ka, dapat may pinagkakatandaan. Hindi, yung mga bata ngayon, sinipilit nating tumanda kasi ayaw natin mag-take ng responsibility. Ayaw na natin silang bantayan, ayaw natin silang alagaan, kaya dapat tumanda ka na, mabuhay ka na ng mag-isa, kaya mo na yan. Kasi nga, yung matatanda, may sariling buhay. Pero ang problema, kapag tumanda, yun, kung kailan tumanda, doon nag-aasal bata. Pag tumanda, doon nag-iisip bata. Yung mga desisyon, parang pambata. Ilan ba sa mga tatay na? Sa mga tatay na, ha? At sa mga nanay, sabihin na natin, kung kailan tumanda, doon naglalaro. Doon nakikipaglaro.
Kasi hindi nakipaglaro nung bata. Okay? Kaya nagkakaproblema tayo. Di ba? Yung pag yung nasasabi na ba naman ito, tanda-tanda na, parang bata pa. Makapagtampo, wagas. Di ba? So, sana po, no? Sa paalala ni Jesus, huwag natin hadlangan ang mga bata. Bagkus dalhin natin sa Diyos. Mapalapit sa Diyos ang mga bata. Malaki po yung malaking impluensya yung nakikita nila sa atin, naririnig nila sa atin. Pero sana po, sa mga matatanda na naririto, kung hindi man kayo ang dahilan ng paglapit ng mga bata sa Diyos, sana po, hindi kayo ang dahilan ng kanilang paglayo sa Diyos. Amen. Magsitayo po muna ang lahat. May pananalig na lumapit tayo at ating iharap sa Diyos na nagmamahal sa lahat ng kanyang mga anak ang ating mga pangangailangan. Ang ating pong itutugon, Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magturo sa kanyang mga miyembro ng tunay na dangal ng sakramento ng kasal upang tulungan ang mga mag-asawa na manatiling tapat sa kanilang bokasyon. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga ikinasal, naway maging sensitibo sa pangangailangan ng bawat isa at makatagpo ng tunay na kaligayahan sa kanilang pinagsaluhang buhay. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Sa mga nakakaranas ng mga pagsubok sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa, naway tumanggap sila ng biyaya na maging matatag at magsumikap sa kanilang pagtatalaga ng sarili sa Diyos at sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga matatanda, mga nalulumbay, at mga may sakit, naway makatagpo ng pagmamahal at suporta sa kanilang komunidad. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga yumao, naway makatagpo ng lugar sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Idalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayoy aming paglingkuran, inihiling namin naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel ang nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You give your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. I will proclaim that you are my God, the God of mercy and the giver of life. I will submit my life to you, to serve you with all of my heart. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You
servant, and you are my King. I offer to you my heart and my mind. Use me, Lord Jesus, my God. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my Lord. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sanla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba